Pati mga kaparian o taong simbahan, hindi na po nakatiis, nagsalita na rin, nagbigay ng komento, opinyon, at kanilang pananaw sa pinakahuling development nga sa ating mga senador judge na hahawak ng kaso at lilitis diyan sa Senado na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte, ang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa, ang isasalang sa trial. Pero dahil nga sa pinakahuling development ng ibalik, ipag-utos at nagdesisyon ang Senator Judge na yung article of impeachment ibalik sa Kongreso, although ito ayaw tanggapin ng Kongreso at hindi daw ito tama dahil mali, labag sa batas. Pero pati itong si Father Villanueva, iba na rin ho ang kanyang naging pahayag at paniniwala, sarili niyang paniniwala ito. Ano ang inyong masasabi rito? Mahalaga lang po ang aking iparinig din sa inyo at kayo na ang makapaghuhusga, or kung hindi man husga, makakapagsabi kung ano inyong pananaw dito sa matapang na pare, Father Villanueva. Hindi ito pangkaraniwang pare. Madalas na itong humarap sa mga public hearing sa Kongreso at Senado tungkol sa kanyang paniniwala at panindigan sa karapatan ng bawat Pilipino at ng kung ano ang nasa sa batas. Pakinggan natin. Nitong mga nagdaang oras at kahit simula 2016, nakita natin kung paano winasak ang tiwala, binaboy ang buhay, pinatay ang naghahanap buhay, pinastos. Ilang oras lang nagdaan ang saligang batas. Sila ay maari kong sabihin mga modernong pariseyo. Nung panahon ni Jesus, ang mga pariseyo ay mga taong pinagkatiwalaan at nangangalaga ng batas. Ngayon, kapit din nila ang batas, ngunit ginagamit sa panghaharabas. Sila ang mga bagong Herodes na pinagkatiwalaan ni Pilato na hatulan si Jesus, ngunit dala ng kahibangan, kinarma hanggang sa kamatayan. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga Judas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang mga Pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ang kamay upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya, pinili ang kamatayan at si Barabas. However, all is not lost as we condemn the actions of the 18 senators. Let us not forget the light, the sun, the brave. Merong 5 nanindigan, gaya ng mga tinukhang na naririto ngayon, nilabas ang ulo, kahit ilan sa kanila ay pinaghahanap na ng mga pulis. Naririto sila at meron pa rin tayong 5 na mga tumindig kahapon. At hindi lang sila mananatiling 5. Meron po tayong kasamahan dito sa harapan na makakasama nila mamaya at ating panalangin hanggang sa tuwina. Palakpakan din po natin ang ating mga magigiting na prosecutors na titindig kasama ng 5. They might have killed the poor, but not all is lost. They might have killed the breadwinners, but we pray that we will win at the end. They have mocked the truth. They have desecrated the law. They have insulted our house. But then again, we turn to faith for strength. We turn to faith for refuge. We turn to our God and His mercy and healing. And most especially, we turn to God for democracy to once again reign
through each one's efforts. May God bless us and bless us Ayan, no? always. Ayan, no? Hindi. Amen. So, si Father Villanueva, okay? Ang inyo napakinggan, so nasa inyo na po yan kung ano yung mga masasabi dyan. So, alam naman natin, iba-iba rin ang paniniwala ng mamamayan, iba-iba rin ang relihiyon sa ating bansa, pero ito po ay sagradong katoliko na yan ang kanya sinasabi. Okay? So, yan ho'y pagpapatunay na kapag ka ang isyong pambayan, especially katarungan, proteksyon at pagpapairal ng batas ay hindi naramdaman at hindi ho nabigyan ng proteksyon ng bawat isa, hindi maiwasang magsalita ang iba-ibang sektor. Hindi lang po politiko, hindi lang nasa gobyerno o oposisyon, hindi lang po kung sinong sektor. Ang anumang relihiyon sa ating bayan, anuman ang pagkatao kasarian, may karapatan magkomento, magbigay ng pahayag na sa kanilang saloobin na paniniwala kung ano ang gusto nilang sabihin. So, yan po ang nangyayari. Lumalabas, na ilalabas nila dahil base sa mga nangyari. Mangyari po kasi, baka sabihin ng iba dyan, o bakit ang pare nakikialam? Bakit ang pare nagsasalita ng ganyan? Kasi nga po yung ginawa ng mga senador na ibalik yung kaso at pinagdudahan na baka lumabag sa batas ay hindi ho talaga katanggap-tanggap dahil labag yan mismo sa kanilang internal rules, impeachment rules at saligang batas. Ngayon lang ho talaga nangyari ito. Noong panahon ni Erap, Gutierrez at Corona at iba pang dumaan sa mga trial dito sa ating bansa, walang kasong ibinalik. Ngayon lang may nangyaring ganito. At kahit ho sa buong mundo na may mga ganyang klaseng trial o impeachment, walang ibinabalik na kaso. Kasi ang trabaho ng korte, dinggin, proceed to trial. Iyan ang kailang kapangyarihan. Pero hindi ginawa. Sa halip, ibinalik. Kaya ho nakakatawa at nakakapagtaka. Kahit po sa mga lower court, kahit sa ating mga korte, Sandigang Bayan, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Regional Trial Court, Metropolitan Trial Court, maging ang Korte Suprema, hindi nagbabalik ng kaso yan. Laging trial, trial, trial. Then maglalabas sila ng desisyon. Maglalabas sila ng kanilang closure order kung ano man. Pero itong sa impeachment, hindi pa nababasa yung article of impeachment, ay ibinalik na at pinagdudahan na ang proseso. Yan po ang dahilan kung bakit may karapatan ang lahat ng sektor magkomento, tumutol at maghayag ng paliwanag. Kaya yung Father Villanueva nagsalita ng ganyan, karapatan niya yan bilang tao, bilang pare. At higit sa lahat, siya ay aktibo na tumutulong sa mga naghahanap ng hustisya noon hanggang ngayon at sabi niya magpatuloy. Kaya ngayon 5 senador, Coco Pimentel, Risa Ontiveros, Nancy Binay, Grace Poe at saka Gatchalian, yun ang sinasabi niya 5 na nanindigan na naayon sa batas at susuportahan at ipaglalaban ng mga prosecutor na nilagay na kinatawan ng taong bayan sa House of the People, House of Representatives. Any comment, reaction? Malaya po kayo.